ito po ang PC Center at ako pa rin po si July, ang hubad niyong technician. So ngayon po ay gagawa tayo ng bagong video dahil po sa consistency ng ating isang subscriber na nagtatanong kung magkano po daw o kung ano ang kailangan o tamang computation pag bibili siya ng 1 HP na aircon. Ano po daw ang pagkakaiba ng off-grid sa grid tie o yung tinatawag nating hybrid. So, kung idediretso ko po sa inyo na explanation, napakadali lang po. Sandali lang po ay matatapos na tayo. Pero dito po ay gusto ko kayong bigyan ng basis kasi depende po ito at nagbabari kung ano yung needs ninyo at kung ilang oras nyo gagamitin. So, disclaimer lang po, ang aircon po ay lagi nagbabari pa rin ang consume niya. Ito ay bago o luma, may inverter type ba o wala, gaano ba kalaki yung kwarto mo, ano yung temperature setting mo, ilan ba ang tao sa kwarto. So ito pong computation na ito ay nakasagad sa power na 1000 watts. So simulan na po natin. So ang 1 HP na aircon ay meron siyang 746.7 watts. Yan po ang conversion ng 1 HP sa watts para lang makompute natin. Sa BTU naman ay nasa 12 o 14, depende po sa inyo, pero watts po tayo at yun ang ginagamit natin dito. Pero pagdating po sa solar, si 746.7 watts ay gagawin natin 1000 watt na plus. So, sa halip na po na dumiretso ako sa kung ilang oras nyo gagamitin, bibigyan ko po kayo ng pinaka-basic. Ito po yung guide ninyo para makompute ninyo yung inyong individual na usage kung ilang oras. So simulan po natin sa 1000 watts, which is yung po ang ating load. Isang oras lang po. Ito po yung basic natin at ito yung magiging template ninyo. So yan po ay lalabas na 1000 watt hour. So ito po yung inyong na-consume na kuryente o 1 kilowatt. So maliwanag po yan. Ang 1 kilowatt po ay equivalent kung kayo ay Meralco ay 12 PHP plus bat yata yan. So yan. So ano ba mang kailangan natin? So isang oras lang po yung problema natin. So yung 1000 po, 1000 watts ay divide natin sa i-divide lang natin sa 4 hours. Kung 4 hours, ito po yung sun hour. Ito po ang magiging solusyon para lumabas yung ating panel. So ang hinahanap po natin ngayon ay panel. So ang panel po natin ay 4 divided by 1000, so 250 watts. So yung 250 watts mo, yung po yung panel mo. Pero but wait, there's more. Kung kayo po ay nanood ng aking mga dating YouTube video, sinabi ko po na ang 100 watts ay naglalabas lang ng 80%. So lumalabas po na 80 watts lang siya. So meron 20% na nawawala. So ang gagawin natin para safe, maglalagay tayo ng allowance na 0.20. So times 0.20. So lalabas po yan na 50 plus 50 watts plus 250 equals 300 watts na panel. So madali lang ho. Ayan, diyan kita nyo na ng 100 watts na panel mo ay kayang patakbuhin ng inyong solar sa loob ng kung mapupuno niya yung battery niya. So yan po yung basic. So pagdating po naman sa battery, so ang consumption po natin ay 1000 watt hour. Ito po ay battery naman. So yung pong battery, para makuha natin yung sagot, i-divide po natin sa system. So ano ba yung mga system natin? 12, 24, 36 at saka po 48. So yung basic 12 volts. So lalabas po yun na teka, sobra naman layo. Equals 83.333. So ang inyo pong battery ay
So, yung pong inyong battery, kasi ang battery po ay sinusukat sa AH o yung ampere hour. So, yan po ay lalabas na 83.333. So, ang battery po ay may tinatawag pang DOD. Ang ginagamit po natin dito ay lithium phosphate o yung LiPo4. So, meron pong 80% yan na DOD. So, lalabas po yan na meron siyang 20% na missing. So, yung 83 mo, times mo sa 0.20. So, lalabas po yan na 16.666. So, ipa-plus mo lang do sa 83 mo. 0.333. So, lalabas po yan na 99.9 o round off sa 100 AH. So, madali lang po pala. Yung ating battery, aircon pala na 1,000 watts ay makukonsume siya ng 1 kilowatt sa isang oras o 1,000 watt hour. So, ngayon, ang susunod ay inverter po. Sa halip na CC, inverter po muna tayo. So, inverter niya ay inverter. Ito ay battery, baka malito kayo. So, ang inverter mo naman ay may efficiency po yan. So, ang load natin ay 1,000 watts. So, may inverter pong nabibili na 1,000 watts. So, meron pa rin po siyang 80% na efficiency. So, lalabas po yan na 800 lang yan. 800 watts lang ang kaya niyang suportahan. So, tatalon po tayo ngayon bigla. Tatalon po tayo sa 1,500 o doon sa 2,000. So, sa 2,000 po times 0.80, lalabas po yan na 1,600 watts. Luwag na po yung inyong load na 1,000 kahit na mag-start siya, nag-surge yung kuryente. Kasi yung motor po, pag in-start yung gano'n, nagsa-surge po ang kuryente niya. So, safe na po kayo sa 2,000. Better yet, mas maganda po ay yung 3,000 watts kasi baka bibigla kayong gamit. May bigla kayong paggamitan, di meron po kayong extra capacity. So, dadako na po tayo sa CC. CC po ay yung charge controller. Ang trabaho po nito ay i-charge ang battery galing sa solar panel. Yung high voltage ay gagawin niyang low voltage with high current and efficiency. So, yun po ang MPPT controller. MPPT charge controller. So, maximum power point tracking. So, yun po si CC. So, ang atin pong para ito naman po, para makuha ay may 300 watts tayo na panel. Di-divide nyo lang po sa 12 volts. Kasi yung po system natin, may system po tayong 24, 25, 36 o 48 volts. 48 volts. Wag na po yung 36 kasi na hindi po common yung 36 eh. So, lalabas po yan na 25A. So, dito po, ito po ay makatotohanan pa. At ito po ang sinasabi ko na hindi ko mapakialaman ang solar na aircon kasi po ang ipinipilit nila ay 12 volts. So, sabihin po natin 5 hours mong gagamitin. So, yung 300 mo, i-times po sa 5 hours mo. So, lalabas po yan na 1,500 watts. Divide mo sa 12 volts. So, lalabas po yan na 1,500 divided by 12 volts. So, 125 ampere. So, 125 ampere po, number 2 na cable ang gagamitin nyo. Malaki na po yun. Ang laki po nun, imang ganito na kalaki. Malaki pa po yun sa battery cable na nakikita nyo sa inyong sasakyan o halos yung laki. So, which is hindi na po ito makatotohanan. So, hindi po tayo gagamit ng 12 volts, hindi rin po tayo gagamit ng 24, kundi yung 48 volts. Bakit po? Ito po ang sagot sa pangalawang page. Alt F don't save. Yan. So, ang gagamitin natin, ang problema po natin ngayon ay sabihin natin 8 oras.
yung usage natin. So remember, ang basic po natin 300. Ito yung panel. Battery ay 100 AH. Tandaan nyo po, per hour po ito, no? Yan po ang dalawang mahalaga. So yung CC po ay nagbabari lagi yan. Pero sa 48 volts, safe na po tayo doon. So ang kukumpitin lang po natin itong 300 watts na panel at saka si battery na 100 AH. So 8 hours. 8 hours. Times mo po sa 300 watts. So 300 times 8 is lalabas pong 2,400 watts. So solve na po tayo. Yan po ang ating panel sa 8 oras na paggamit nyo. So 8 hours. Ito yung battery sa 100 AH. So dito hindi na po kayo malilito. So ito po ay 800 AH. So yan po ang battery. So dito okay na po tayo. So yung atin namang CC para lumabas ay divide po natin si 2,400. 2,400 watts divided by 48 volts. So 48 volt system po ang gagamitin natin, divided by 48. So lalabas pong 50. 50A. So 50A at 48 volts na CC. So yung ating pong inverter, unchanged po siya. So kung gagamitin yung 2,000 o yung 3,000, same pa rin po siya. Yan po ay at 48 volts. Bakit po? Kasi ang load po natin ay consistent na 1,000 watts pa rin. So yan, ganyan lang po kadali yan. Diyan po ay hindi na kayo malilito sa ginawa nating guide, kasi meron na po kayong basic. So yung basic po natin ay makikita nyo na. So kung kayo po ay may katanungan at kayo ay may kaunti pang problema at hindi nyo pa masyado naiintindihan, ulitin nyo po yung video. And then pag hindi nyo pa rin po naiintindihan, ay di talagang magtanong na po kayo. Mag-comment po kayo sa ating comment section at huwag nyo pong kalimutang mag-like and subscribe. Pati po ang ating share nyo na ulit para lumago po ulit ang ating channel. So ang susunod po nito ay yung pong ating hybrid o yung ating grid ties. Kasi pahapayawan ko lang po, yung grid tie po ay hindi masyadong sa aircon. Kasi kung daytime user ka, sige pwede. Kung ikaw ay may net metering, sige pwede. Pero doon sa hybrid mo, may store mo yung battery sa may store mo yung iyong generation, power generation sa umaga at pwede mong i-utilize sa gabi. So yun po ang next video natin. Itatakil po natin kung paano po gamitin naman ang hybrid. Yun po ang mas recommended ko. At ang hybrid po ay usually run at 24 at saka 48 volts. So mas maganda pong gamitin yung hybrid. So bantayan nyo po yung ating solar video. At kung ano po ang mga katanungan nyo, itanong nyo lang po sa comment section. At itatry po natin every night, 3 days a week, 3 days sa isang linggo ay gagawa po tayo ng ating video para consistent ulit ang ating gagawa ng video. So shout out po ulit pala sa napaka-consistent natin si Ma'am Romana. Magandang gabi po ulit. At ito po ang PC Center. At ako po ulit ang inyong hubad na technician. July pa rin po. Salamat po.